Isang Batangkenyong walang takot. Walang inuurungan. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batangkenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. So anyway mga kababayan, alam nyo ba na may isang abogado nung natalakay natin noong nakaraang gabi ang bumastos po dito sa ating First Lady at pinagbantaan niya pa na sasampalin niya mga kababayan. Ngayon, may ibinulgar itong si Atty. Larry Gadon dito sa abogadong nagbabanta ng First Lady na sasampalin. Ngayon mga kababayan, eto pala yung dahilan. Kaya pala etong abogadong ito gigil na gigil dito kay First Lady Lisa Marcos, mga kababayan, at saka kay Pangulong BBM. Kaya pala ako, nagtataka ko personally na eto tagapagtanggol to ng mga Marcos, mga kababayan. At talagang masasabi natin na etong abogadong ito nung panahon ng eleksyon ay todo depend kay Pangulong BBM. Pero nung nagkaroon nga ng mga appointing, mga kababayan, sa mga posisyon ng mga uupo sa ating bagong gobyerno, mga kababayan, na hindi napasama etong abogadong ito dun sa dapat ay uupo sa mga posisyon, mga kababayan, nag-iba yung timpla niya at binabastos niya yung ating presidente, mga kababayan, at saka po yung ating First Lady. So eto mga kababayan, pakinggan po natin ang matinding revelasyon nitong si Atty. Larry Gadon dito sa abogadong ito na gustong manampal sa ating First Lady. So ito, i-play po natin. I-credit natin ito mga kababayan sa ating kasamahan na si Joshua Corpus, mga kababayan. Ano po, kanya po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video, mga kababayan. So ito, panoorin na po natin. Yung sasabihin mo na sasampalin siya, kalabisan na yun. Yun ay hindi na a gentleman's act. Kaya ako talaga ay nanghihinayang sapagkat si Atty. Glenson sana ay matalino naman. In fact, nirecommend ko nga yan para maging Comelec Commissioner. Kaya lang hindi siya nakuha. Pero dapat hindi niya ipagdamdam yun. Kita niya mga kababayan, una pa lang, unang interview pa lang kay Atty. Larry Gadon, may pahapyaw na. Hindi, alam niyo, yung mga matatagal dito yung mga matatagal dito, alam niyo mga kababayan, na pagka si Atty. Larry Gadon yung topic natin, talagang ginaganahan tayo dyan kasi idol talaga natin yan. At kung makikita nyo pa nga, napakabait niyan mga kababayan kasi nung binati natin yan ng happy birthday, nag-reply po agad yan ng salamat mga kababayan. Kaya dun palang makikita natin yung pagiging mapagkumbaba ng isang politiko mga kababayan or ng isang katulad ni Atty. Larry Gadon. So ngayon mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Sinasabi dito na nagdadamdam yung isang nagpapanggap na DDS supporter. Let's say, sabihin natin na DDS supporter mga kababayan. So ngayon, kaya pala ako nagtataka personally o kahit yung mga taga-suporta ng ating gobyerno, nagtataka kung bakit nagkagano si Atty. Glenchong. Yun pala mga kababayan, matalino naman daw. Sabi ni Atty. Larry Gadon, kaso nga lang mga kababayan, ang problema, inirekomenda ni Atty. Larry Gadon etong si Atty. Glenchong sa Comelec bilang Comelec Commissioner. Ang problema nga lang hindi natanggap kaya nagdamdam. Susmiyo Marimar, pagpatuloy pa natin. Yes, morning. Ay, Rebito, nagbago yung profile mo Mega love shoutout na napakasarap Akala ng taong bayan, pera ng gobyerno. Ito ay pera ng sarili ko at meron big sponsorship dito ang SM Foundation. Napakabuti ng SM Foundation. Kaya akala nila, yung iba naninira, ang sinasabi kakapiranggot lang daw yung nutri. Hindi naman nila alam na meron pa itong oatmeal, may gapas, na makakapagbigay sa kanila ng nutrisyon. Ang nakakatawa kasi yung mga nagtutuligsa, kahit isang pirasong biskuit, hindi na sila nabigyan. Hindi lang yun, sir. Ang bawat eskwela at kagaya dito, may 1,000 more than 1,000 students. Ang cost ay more than 200,000. Yes, oo, bawat school. Oo, kaya hindi ka kapiranggot yun, no?
At sana yung mga tumutuligsa, tumulong na lang sila. Kesa yung tutuligsain nila ako, sila nga kahit isang pirasong biscuit, wala pang. Si Maharlika tutulong sa mga kababayan natin, parang napakalabo naman nun. Mahirap kumbising tumulong yung mga yan, mga kababayan. Si Maharlika, mapapatulong nyo? Ay, yung PCSO nga na tumutulong sa mga kababayan natin Pilipino, mga kababayan, binabatikos nila yung pakayang mamigay ng tulong sa ating mga kababayan. Susmiyo, Mari-Mari, pagpatuloy pa natin. Sa ka ba nakakita ng gano'n? Sa programang ito sa Ikana, sa ilang bata na po yung nakaboy nyo? Ayun nga, siguro mahigit 4,000 na. Yung sa akin lang, pero yung sa mga kasamahan ko na ginagaya na nila ito ngayon, na ina-adapt nila, ay libo-libo na rin sa iba-ibang mga lugar. Meron ako mga kasamahan na ginagawa din ito. Kaya lang, hindi sila nako-cover ng ating media. Pero ang importante doon, hindi man yan mai-cover ng media, ang importante sa lahat ay nakakatulong sila. Yun nakakatulong. Kaya ako, nananawagan ako dun sa mga naninira sa akin, kung maari lang, tumulong na lang kayo. One last question. Maharlika, napakinggan mo yan. Napakinggan mo yung Maharlika, sana natablang ka. Kesa nga naman batikusin nyo ng batikusin ni Glenn Chong, etong ating gobyerno, bakit hindi na lang kaya kayo tumulong? Kesa batikusin ninyo ng batikusin itong programa ni Atty. Larry Gadon, bakit hindi na lang kaya kayo tumulong? Pero I think hindi ninyo gagawin yon kasi ayaw nyo naman talagang tumulong sa kababayan natin Pilipino. Kasi kung gusto nyo tumulong, hindi nyo sisiraan ng gobyerno. Pinagsisigawan nyo dyan. Ano po pinagsisigawan ng mga yan na yung ginagawa nila para sa gobyerno? Kung para talaga sa gobyerno yung pinagagagawa ninyo, bakit hindi kayong mag-live nang naka-off yung monetization ninyo? Ewan ko lang. Alam mo, ito kasi yung problema kay Maharlika. Lagi niyang sinasabi na yung ginagawa niya para sa mga kababayan natin Pilipino. Alam naman natin pare-parehas mga kababayan, bilang isang vlogger na yung ginagawa ni Maharlika para pagkakitaan niya yung gobyerno sa maling paraan. Sinisiraan niya yung gobyerno natin sa maling paraan mga kababayan. Yun yung problema kay Maharlika. Wala namang problemang mag-vlog. Ang problema kasi mga kababayan, masyado nang sinisiraan yung ating gobyerno pag nakakita lang ng konti na pwedeng ikabit. Mga kababayan, sa ating pamahalaan ay ikakabit nila. Baka nga sa isang araw mga kababayan, mabalitaan na lang natin, may ginawa na namang kwento itong si Maharlika at since wala na siyang maibato na iba sa ating First Lady, mga kababayan, baka sa isang araw ang sabihin niya na naman at ipagkalandakan niya sa publiko, may kabit yung ating First Lady. Pag wala na siyang maibato, mga kababayan. Diba kasi kung mapapansin nyo, ngayon nga yung ibinabato nila kay First Lady, mga kababayan, itong si Maharlika, kasama daw o kasabwat daw sa mga kidnapping ng mga bata. Mga kababayan, yun naman yung ibinabato nila. Baka nga magulat na lang tayo sa isang araw, ang chika na naman ni Maharlika na ilalabas, may kabit na yung First Lady at may babae si PBBM. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Ano po masasabi nyo sa isang abogado na sasampalin daw po ang unang ginang? Talaga namang yun, isang malaking kabastusan yun. Sa katotohanan niya, yung si Atty. Glenn Chong, kaibigan ko yan dati. At yan ay akin pang tinulungan na inendorso ko yan sa pagiging COMELEC Commissioner. Kaya lang ay siguro masyado siyang naghihintay. Alam nyo, maramdamin ng mga taong kagaya niya. Sa Paul! Ngayon hindi pa siya nakapwesto, nagsalita na lang kung ano-ano. At ang mahirap na, ay wala namang ginagawa masama sa kanya si First Lady. Si First Lady nga, tahimik na tumutulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagdadala ng lab bus medical mission sa mga probinsya na hindi rin napapublicize. Pero malaking tulong ang ginagawa niya. Kung ang isang tao nagkakalat ng kasinungalingan, paninira o mga propaganda laban sa aming Pangulo, yun siguro kung gano'n ang kanyang gawain, pwede mo pang... Kaya naman pala mga kababayan, si Atty. Glenn Chong,
todo yung birada sa ating gobyerno, yun naman pala mga kababayan, nagdamdam, nagtampo kasi hindi siya natanggap bilang COMELEC commissioner. Kaya naman pala, Susmiyo Marimar, nang dahil sa posisyon, nagawa mong sirain ang ating gobyerno, ang mga namumuno sa ating gobyerno. Diba mga kababayan, biruin mo, ikaw ba naman? Hindi ka lang nabigyan ng posisyon, sasampalin mo na agad ang First Lady. At saka mga kababayan, eto nakakita na ba kayo na may ginawang kasalanan ng First Lady kay Atty. Glenn Chong para ganunin niya? Mga kababayan, eto tanong ko lang naman. Press 1 nga mga kababayan kung may nakita kayong may nasabi bang masama ang First Lady kay Atty. Glenn Chong or may ginawa ba ang First Lady kay Atty. Glenn Chong para pagbantaan niya, nasasampalin niya? Mga kababayan, kasi kung titingnan po natin, yung ginagawa ni Atty. Glenn Chong talaga ay hindi gawain ng isang matinong abogado. Mga kababayan, for me yung ginagawa ni Atty. Glenn Chong na pagsama-sama sa mga raling ganyan, mga pagsisigaw-sigaw na mga ganyan, pagbabanta sa ating First Lady, hindi gawain niya ng isang nakapag-aral at matinong abogado. Gawain po yan mga kababayan nung taong hindi nakapag-aral. Diba mga kababayan? Etong ginagawa ni Atty. Glenn Chong, hindi ito gawain ng isang abogado na may pinag-aralan or yung sinasabi na matalinong abogado. Kasi kung matalinong abogado yan, hindi niyan gagawin na sirain yung kanyang sarili sa harap ng sambayan ng Pilipino. At yung sisiraan niya pa at pagbabantaan niya pa yung First Lady mga kababayan, na asawa ng ating presidente. Susmiyo Marimar, nang dahil sa posisyon, mga kababayan, nang dahil sa inaasam-asam at naiinip na matanggap sa gobyerno mga kababayan at magkaroon ng posisyon, nagkakaganyan na ngayon. Diba? So ipagpatuloy pa natin. Talagang pagsabihan at umurahin. Wala namang ginagawa yung tao in fact, puro tulong na nga lang ginagawa. Walang ibo, walang kahit na anumang publicity. Kaya yung sasabihin mo na sasampalin siya, kalabisan na yun. Yun ay hindi na a gentleman's act. Kaya... Kasi mga kababayan, at eto wala din akong nakikita. Ay, Kuya Ai, mega love shoutout wala akong nakikita na etong si First Lady may ginawang masama kay Maharlika. Nakita nyo ba na binanata ng First Lady si Maharlika? Nakita nyo ba na binanata ng First Lady mga kababayan na itong si Atty. Glenn Chong? Wala akong nakikitang ganun. Ang problema lang kasi na dito kina Maharlika, na dito sa grupo mga kababayan na Maharlika, at saka dito sa mga Duterte Balahura supporter. Na kapag ka-against sa kanila yung pananaw mo, mga kababayan, sasabihan ka naman ng bayaran. Kapag ka ipinagtanggol mo naman yung gobyerno, mga kababayan, sasabihan ka naman ng bayaran. Pero kapag ka pumanig ka sa kanila, mga kababayan, tuwan-tuwa naman. Diba? So sabi dito, may resibo ba sila? Wala nga silang resibo mga kababayan Na may nakita tayong video na binanata ng First Lady, itong si Glenn Chong at saka itong si etong si Maharlika para ganunin nila, mga kababayan. Ano po kasi ang ganyang gawain talaga, hindi gawain ng matinong lalaki yan Yung magsisisigaw ka doon na papatol ka sa babae, babanatan mo yung babae, sasampalin mo. Hindi gawain ng matinong ng matinong abogado at lalaki. Mga kababayan, ano po, so ipagpatuloy pa natin. Ako talaga ay nanghihinayang sapagkat si Atty. Glenn Chong sana ay matalino naman. In fact, nirecommend ko nga yan para maging COMELEC commissioner. Kaya lang hindi siya nakuha. Pero dapat hindi niya ipagdamdam yun. Kung talagang tumulong ka kay Pangulong Marcos sa kanyang eleksyon, yung pagtulong mo ay dahil na rin sa pagmamahal mo sa bayan. Na gusto mo ay ang umupo na ating pinuno ng bansa ay yung may kakayahan. At saka ito, para sa lahat ng mga vlogger or kahit yung ibang mga media, mga kababayan, dapat kasi, eto lalo na kapag may eleksyon, may campaign, mga kababayan, lalo na pagka presidential election, dapat kung susuporta kayo, kung susuporta kayo dun sa mga tumatakbong kandidato na gusto ninyo na mapaupo sa pwesto at makapaglingkod sa ating bayan, dapat bukal sa loob ninyo at wala kayong hinihintay na kapalit or wala kayong hinihintay na posisyon
na ilalagay kayo kapag ka nanalo yung sinusuportahan nyo. Kasi kapag ka ganun yung pananaw nyo, ang ending niyan magiging toxic kayo katulad ni Maharlika at saka nitong si Atty. Glenn Chong. Mga kababayan, nitong si Glenn Chong na hindi lang nabigyan ng posisyon sa gobyerno di umano, talagang nag-iba na yung timpla. Diba kung talagang mahal mo ang bayan mo, kung talagang mahal mo ang Pilipinas bilang isang Pilipino, dapat sumuporta ka ng wala kang personal na interes or wala kang hinihintay na kapalit or kahit na anong posisyon sa gobyerno. Pero kung ikaw ay manggagamit na tao at ikaw ay naghahangad ng posisyon sa gobyerno, talagang may bahid yung pagsuporta mo. At ang pupuntahan yan, magiging katulad ka talaga ni Maharlika. Na sobrang bitter, mga kababayan, at magiging katulad ka ni Atty. Glenn Chong, mahahantong pa sa punto na mananampal ng babae dahil lang hindi nabigyan ng posisyon. Pagpatuloy pa natin. Upang maging maganda ang ating kinabukasan. Hindi dahil na tumulong ka dahil gusto mo maging communication. Ito sir, sa akin po, si Pangulo at si First Lady ngayon may kasakit, tapos under medication, ganyan. Dahil talagang tagtag sa trabaho, sunod-sunod sir eh. Ngayon, meron po mga imbis na idalangin na for recovery, tinatawanan, sinasabi ng iba, kinakarma, ganyan. Sir, anong reaksyon sa mga tao ito? Yung mga taong yan, sana ang aking panawagan sa kanila ay tumulong na lang kayo. Dahil ang panawagan naman ni Presidente Bongbong Marcos ay dapat ay lahat ng Pilipino ay gumawa rin ng kanya-kanyang paraan upang makatulong sa bayan. Kung puro paninira ang gagawin mo, hindi ka nakakatulong. Pag hindi mo tinulungan ang ating bansa, ikaw din ang maaapektuhan, yung iyong mga anak, yung iyong mga susunod na henerasyon. Kaya dapat ito, ang panawagan ng ating Pangulo, lahat ng Pilipino, bawat Pilipino ay sa kanyang sariling pamamaraan ay gumawa rin ng hakbang upang makatulong. At hindi manira. Dahil nakita naman natin na ang ating Pangulo ay talagang nagtatrabaho. Adik nga siya Adik sa trabaho, adik sa pagmamahal sa bayan. Diba? Kaya dapat dito ay tulungan natin o suportahan natin ang ating Pangulo. Sir, last kong tanong, sir, mensahe niyo po sa gusto maikisa sa mga programa na napakagandang naisipan niyo po. Ang alin? Yung maikisa po sa mga programa niyo. Nananawagan ako sa ating... Kita nyo si Atty. Larry Gadon, ang laki ng pinagbago ngayon. Hindi na siya sumisigaw ng mga bobo. Kung mapapansin nyo mga kababayan, si Atty. Larry Gadon, mas focus kasi siya doon sa kanyang advokasya na makatulong talaga mga kababayan sa ating bayan. Wala man siya sa posisyon mga kababayan, pero masaya naman siyang tumutulong sa mga kababayan po nating kapuspalad. So doon pa lang sa pagkakataong yun mga kababayan, dapat ito yung tinutularan nitong si Atty. Glenn Chong mga kababayan. Kaya sa batikusin mang gobyerno, bakit hindi ka rin magtayo ng sarili mong foundation at tumulong ka na lang sa ating gobyerno kung talagang gusto mo? Hindi yung kailangan mo pa maging COMELEC commissioner para masabing tumutulong ka sa ating gobyerno. Diba? So kung titingnan natin mga kababayan, dapat etong mga ito nakikiisa sa programa ng ating gobyerno, hindi sumasalungat sa programa na ipinapatupad ng ating gobyerno. Sa ba naman nagkatala mga kababayan ngayon? May lumalabas na issue ngayon na may budget daw na 400 million di umano. Eto daw pong gobyerno para i-demolish at sirain yung pangalan ng mga Duterte. Ako nga nagtataka nga ako, kung may ganung budget, ba't kaya hindi tayo na-inform mga kababayan? Ang tagal na natin nagbablog ng politics. Ba't kaya ni isa walang tumatawag sa atin mga kababayan para sabihin na, oy, meron tayong budget na 400 million. Gusto mo ba makisali, makijamming? Wala man lang gumagano sa akin mga kababayan. Yun yung nakakapagtaka. Sabi ko nga sa inyo, maniniwala lang ako na may budget talaga para i-demolish at or i-abolish itong pangalan ng mga Duterte. Mga kababayan, kung may budget talaga itong ating gobyerno, maniniwala lang ako kapag nakita ko na ng personal. Ano po, kapag nakita na natin na may resibo na talaga may budget yung gobyerno para sirain ng mga Duterte ng personal. Kaso hanggat wala tayong nakikita mga kababayan, mahirap mag-akusa, mahirap magsabi. Diba? Ang problema kasi sa mga yan, eto
Sino yung mas paniniwalaan yung mas may budget para sirain yung ating gobyerno? Yung pastor na nagtatago? Di umano na ayaw humarap? Mga kababayan, sa mga patawag ng Senado na ngayon, meron na pong arrest order, mga kababayan, ay pinagtatanggol nung mga vlogger at nung yung iba pa nga, hindi ko naman nilalahat, yung iba pa nga, mga abogado pa. Sino bang mas may budget? Yun bang isang tao na akusado, mga kababayan, na hindi na natin mahagilap kung nasa ang lupalop na ngayon, na ipinagtatanggol ng mga vlogger na bumabati ko sa kanya dati pero ngayon kakampi niya na. Sino ba mas may budget, yung gobyerno or etong ganitong klase ng tao? Eto, tanong lang naman, mga kababayan, kasi alam ko yung isang tao magbabago bigla yung pananaw. Magbabago bigla yung pananaw ng isang tao kapag kasi nabayaran ng pera. Mga kababayan, katulad ditong si Banat Bay, kung makikita nyo sobra yung pagbanat niya kay Kibuloy. Pero kalaunan, mga kababayan, nagbago yung pananaw ni Banat Bay. Di ba yung prinsipyo ng isang tao mahirap mabago yan? Sakalang nagbabago yan kapag ka nasuhulan, di umano na lang Hindi ko naman sinabing sinuhulan siya. Pero yung pananaw ng isang tao nagbabago kapag ka may nakukuha siyang benefit or di kaya naman, mga kababayan, may natatanggap siyang pera. Kung titingnan natin, mga kababayan, etong nangyayari etong nangyayari kay Kibuloy, yung mga pagbanat may mga parali pa sila, yung mga pagbanat nila sa gobyerno na prayer rally daw, di ba hindi kayo magtataka, paano nila nagagawang magsagawa ng prayer rally na puro yung mga bumabanat sa gobyerno, sala sa vlogger, may mga abogado pa. Mga kababayan, yan kaya mga yan, babanat kaya yan kung hindi bayad? Di umano? Diba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tumulong din at ating tulungan ang ating mga kabataan sa kanilang nutrisyon sapagkat ang ating mga kabataan, sila ang pag-asa ng ating bayan at hindi lamang yan. Sila ay ating dapat hubugin upang maging kapakinabang na mamamayan at sila ay makatulong sa ating bansa upang sama-sama natin na tahakin ang bagong Pilipinas. Maraming salamat. Ako'y nananawagan sa inyo, suportahan natin ang ating Pangulo, suportahan ang administrasyon, suportahan natin at tulungan natin ang ating bansa. Maraming salamat. Thank you very much. Salamat, sir. Salamat po. Sir, thank you po. Eto, kung tatakbo tong senator ngayon, mga kababayan, malaking posibilidad na manalo na to. Eto kung tatakbo to ngayon, mga kababayan, kasi ako talaga natalo man ito, mga kababayan, nung unang eleksyon. Pero kung sakali magkakaroon ulit ng eleksyon ngayon na tatakbo to, pantatlo na yan, mga kababayan. Di ba yung ating susuportahan na kandidato si Tito Sen, si Tito Soto, Doc Willie Ong, at saka itong si Atty. Larry Gadon, kung tatakbo siya, mga kababayan, sa pagkasenador. Yun pa lang yung nakikita ko, mga kababayan Pero sa presidential naman, kung sakaling tumakbo si wala pa kasi akong idea sa presidential, mga kababayan, ang layo pa kasi. Pero sa senatorial election, yung tatlong binanggit ko, yun talaga yung ikakampanya ko ng matindi dito sa ating channel. Sa ipagpatuloy pa natin. Yan ang mga tumutulong sa ating gobyerno. Hindi yung sumisigaw ng para sa bayan yung ipinaglalaban. Pero yun pala, mga kababayan, ang ending, hindi naman pala para sa bayan. Diba? Ipagpatuloy pa natin.
So eto, maliwanag naman mga kababayan na kinikredit natin ito kay Kuya Joshua Corpus. Kanya yan, hindi po yan natin. Ginawan lamang po natin ang reaction video. Napakaganda ng panawagan dito ni Atty. Larry Gadon na kaysa batikusin mo yung gobyerno, bakit hindi ka nalang tumulong at makiisa? O di kaya naman kung vlogger ka, ipakalat mo yung mga magagandang nagagawa ng ating gobyerno. Alam nyo mga kababayan, kaya lang naman tayo nagtatapik ng ganito, sinasagot lang natin yung ibinabatong mga akusasyon laban sa ating pamahalaan. Mga kababayan, ngayon, ang problema kasi dito sa isang abogadong ito na tumitira at bumabanat sa ating gobyerno, especially sa ating First Lady, mga kababayan, hindi pala nabigyan ng posisyon, kaya pala ganito yung ginagawa nitong pag-uugali. Kaya pala ganito yung mga pagbanat dito sa ating First Lady, yun pala bigo na makapasok bilang Comelec Commissioner. Ang mga kababayan na naging dahilan para magdamdam. Ano po, so napakaliwanag naman po ng sinasabi dyan. So ngayon mga kababayan, kita nyo, napakinggan nyo yung sinabi ni Atty. Larry Gadon, tumulong na lamang po kaysa batikusin ang ating gobyerno. So kayo, ano po ang opinion nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dito sa panawagan ni Atty. Larry Gadon na tumulong na lamang po kaysa batikusin po ang ating gobyerno. Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po yung masasabi nyo. Hingil po dyan sa topic po na tinalakay po natin na yan.